Ang Pilipinas ay isa na namang nakakakuha ng pinakamabilis na barkong pandigma na alok ng Damen. Sa mataong mga pasilyo ng punong tanggapan ng depensa ng Maynila, napuno ng kagalakan at pananabik ang silid habang nagtitipon ang matataas na opisyal para sa isang mahalagang anunsyo. Ang Pilipinas ay nakakuha ng isang groundbreaking deal sa Damen, isang kilalang kumpanya ng paggawa ng barko, upang makuha ang pinakamabilis na budget-friendly na barkong pandigma sa klas nito. Ang pagkuha na ito ay minarkahan ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa mga kakayahan ng pandagat ng bansa at strategic maritime defense. Ang paglalakbay tungo sa pagkuha ng makabagong barkong pandigma na ito ay nagsimula sa isang masusing pagtatasa ng mga kinakailangan sa pagpapatakbo ng hukbong dagat ng Pilipinas, mga hadlang sa budget, at mga estratehikong prioridad. Sa pagtutok sa pagpapahusay ng seguridad sa dagat, pagtatanggol sa baybayin, at mga kakayahan sa pagtugon sa sakuna, ang pangangailangan para sa isang versatile at cost-effective na barkong pandigma ay higit sa lahat. Si Damen, nakilala sa kadalubhasaan nito sa paggawa ng mga barkong pandagat at mga makabagong disenyo, ay nagpakita sa Pilipinas ng isang nakakaakit na panukala, isang mabilis at maliksi na barkong pandigma na hindi lamang nakakatugon sa mahigpit na pamantayan sa pagganap, ngunit nanatili rin sa loob ng mga limitasyon sa budget na itinakda ng pamahalaan. Nakuha ng panukalang ito ang atensyon ng mga naval planner at defense strategists, na nagbigay daan para sa mga detalyadong negosasyon at teknikal na pagsusuri. Ang pinag-uusapang barkong pandigma na idinisenyo ni Damen at iniakma upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng Pilipinas ay ipinagmamalaki ang mga kahangahangang kakayahan sa bilis kasama ng mga advanced na sensor, sistema ng armas, at mga tampok na modular na disenyo. Ang naka-streamline na hull at makabagong sistema ng propulsion nito ay nangako ng walang kaparis na liksi, na nagbibigay daan para sa mabilis na pag-deploy at kakayahang magamit sa iba't ibang kapaligirang pandagat. Ang paglagda sa kasunduan sa pagkuha sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Damen ay nagmarka ng isang bagong kabanata sa pagsisikap ng bansa sa modernisasyon ng dagat. Ang barkong pandigma, na kinilala bilang game changer sa coastal defense at maritime patrol operations, ay tinawag na Trust Class, na sasakyang dagat, na sumasagisag sa kumpiyansa, at tiwala na inilagay sa kadalubhasaan ni Damen, at mga kakayahan ng barko. Sa pagsisimula ng paghahanda, para sa pagtatayo at paghahatid ng Trust Class warship, ang pananabik ay bumalot sa hanay ng Philippine Navy. Ang pag-asam ng pagdaragdag ng tulad ng isang maraming nalalaman at mataas na pagganap na asset sa fleet ay nagpasigla sa mga tauhan ng hukbong dagat, na nakita ito bilang isang testamento sa pangako ng bansa sa pagtiyak ng maritime security at soberanya. Ang yugto ng pagtatayo ng Trust Class warship ay isang collaborative effort sa pagitan ng mga inhinyero ni Damen, naval architect, at isang pangkat ng mga Filipino shipbuilder at technician. Ang pakikipagtulungang ito ay hindi lamang nagpadali sa paglilipat ng teknolohiya at pagbabahagi ng kaalaman, ngunit nag-ambag din sa paglago at kadalubhasaan ng lokal na industriya ng maritime sa mga advanced na diskarte sa paggawa ng barko. Sa buong proseso ng konstruksyon, ipinatupad ang mahigpit na mga hakbang sa pagkontrol sa kalidad upang matiyak na natutugunan ng Trust Class na barkong pandigma ang mga internasyonal na pamantayan para sa pagganap, kaligtasan, at pagpapanatili. Kasabay nito, sinimulan ang mga programa sa pagsasanay upang maging pamilyar sa mga tauhan ng Philippine Navy ang mga sistema, operasyon, at mga protokol ng pagpapanatili ng barkong pandigma. Habang malapit nang matapos ang barkong pandigma, lumaki ang pag-asam para sa mga pagsubok sa dagat nito, isang mahalagang yugto upang patunayan ang pagganap nito, kakayahang magamit, at mga kakayahan sa pagpapatakbo.
Ang mga opisyal at inhinyero ng hukbong dagat mula sa Damen at Philippine Navy ay walang kapagurang nagsagawa ng komprehensibong pagsubok sa dagat, na nagtulak sa Trust Class na barkong pandigma sa mga limitasyon nito sa iba't ibang kondisyon ng dagat. Ang matagumpay na mga pagsubok sa dagat ay sinalubong ng kagalakan at pagmamalaki, habang ipinakita ng Trust Class na barkong pandigma ang pambihirang bilis, katatagan, at kahandaang labanan. Nilagyan ng mga advanced na sensor suite, mga sistema ng komunikasyon, at mga platform ng armas, ipinakita ng barkong pandigma ang husay nito sa maritime surveillance, anti-smuggling operations, disaster response, at naval patrols. Ang opisyal na seremonya ng pagkomisyon ng Trust Class na barkong pandigma ay isang mahalagang okasyon na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, mga dignitaryo ng hukbong dagat, at mga kinatawan mula sa Damen. Laban sa backdrop ng Manila Bay, ang barkong pandigma ay buong pagmamalaking tumulak sa serbisyo na sumisimbolo sa pangako ng Pilipinas sa maritime security, pambansang depensa, at pangalagaan ang teritoryo nito. Mabilis na nakuha ng Trust Class na barkong pandigma ang lugar nito bilang pundasyon ng armada ng hukbong dagat ng Pilipinas, na umani ng paggalang at paghanga sa bilis, kakayahan, at pagiging epektibo sa gastos. Ang mga operational deployment nito, mula sa maritime security patrols, hanggang sa disaster relief missions, ay nagtampok sa versatility at halaga nito sa pag-iingat sa mga interes ng maritime ng bansa, at pagsuporta sa katatagan ng rehiyon. Ang matagumpay na pagkuha ng Trust Class warship ay binibigyang diin hindi lamang ang estratehikong pananaw ng Pilipinas para sa modernisasyon ng mga kakayahan nito sa pagtatanggol, kundi pati na rin ang lakas ng internasyonal na pakikipagtulungan at pakikipagtulungan sa sektor ng maritime defense. Habang ang barkong pandigma ay nagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas ng may pagmamalaki, ito ay naging simbolo ng pagtitiwala, pagbabago, at kahandaan sa pangangalaga sa mga karagatan ng bansa para sa mga susunod na henerasyon. Habang ang barkong pandigma ay nagpapatrolya sa karagatan ng Pilipinas ng may pagmamalaki, ito ay naging simbolo ng pagtitiwala, pagbabago, at kahandaan sa pangangalaga sa mga karagatan ng bansa para sa mga susunod na henerasyon.